Harm safe, from all harm safe in His sheltering arm, His sheltering arm. I'm living by faith, I'm living by faith, and feel no alarm, feel no faith. Living by faith, I'm living by faith, and feel no alarm, feel no alarm. Our Lord will return to this earth some sweet day. Our troubles will then all be o'er. The Master so gently will lead us away beyond that blessed heavenly shore. Living by faith, yes, living by faith in Jesus above. In Jesus above, trusting, confiding in His great love, yes, in His great love. From all harm safe, from all harm safe in His sheltering arm, His sheltering arm. I'm living by faith, I'm living by faith, and feel no alarm, feel no alarm. Sige, sugod na ta. May gabi ka na tanang magsoon. Diya sa Ginoo, dalaygon ang buhi nga Dios nga nining kagabion. Nakahimo na pud kita mga igsoon diha sa ato ang session sa HBI chapter 17 part 2, no? Nga din ato ni padayon karong kagabion igsoon ang ato ang leksyon or ang ato ang kurso nga The Battle of the Body na nata sa chapter 17. Okay. So, nining kagabion mga igsoon, kumusta? Ang ato ang mga kaigsuunan diha sa nagkalain-lain dapit, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kumusta usab ang ato ang mga followers sa nagkalain-laing lugar o labi na ingon usab diri sa Tambulig. Kumusta? O ingon usab sa ato mga kaigsuunan gikan sa District 1 hangtod sa District 12. Ato pun ginapangumusta ang ato mga generous sponsors nga naa sa karon sa nagkalain-laing planeta, nagkalain-lain nga lugar sa tibuok nato nga planeta ang Earth. Okay, sa ato ang mga kaigsuunan nga atong mga generous sponsors, sama nila Hias family at silang welcome sa HBI. O gingon usab Canonigo family atong ginapang welcome. O gingon usab ang ako ang sister diri si Sister Rosana Ruiz. Daghang salamat. O sa tanan nato nga mga friends sa Facebook, sa tanan nga nag-comment, sa tanan nga nag-react diha sa ato ang mga kining gitawag nato nga what if o sa ato ang The Truth Matters o gingon usab ang ato ang additional knowledge, no? Sama nila ni Ayet, okay, Kagula. Ato po na siyang gi-follow, no? Gingon usab ang atong mga kaigsuunan sa tanan diha sa ato ang mga reactors nato, mga followers nato, mga buutan kay ni sila og nagid sila ikasulti, no, sa tanan nato nga mga question. Sama sa atong question kaganina na sa may maayo ang mapasaylo pero di makalimot ug katong makalimot pero di makapasaylo, no? Asa ko may maayo ana atong mga tubag ana igsoon atong ibutang dito sa additional knowledge. Okay? So daghang po kayong salamat sa ato ang mga kaigsuunan bisan pa din sa Saudi, silang Sister Mercy Arong, usab silang Pastor Noel de Gandan diha. I pray in Jesus name nga matakol nimo diha labi na sa atong mga weaknesses ato pud nga
ipadayon nato ang mga Bible study uban usab sa ato ang mga pagligdong diha sa maong buluhaton. O ingon usab ang atong mga kaigsuonan sa Cebu, silang Janlin, Janjan, atong yun na pangumusta diyan tanan. O si Ate Jo, good morning diha sa New Mexico, sa Amerika. Sa atong mga kaigsuonan diha sa Canada, sa Amerika, kuan kay mo, blessed kay mo kay naka-witness mo diha sa ato ang kuan kaning sa to total solar eclipse of the heart. Total eclipse, no? Nakita nato diri nga sa Pilipinas, dili gyud nato makita kay gabi man. Okay. So nice experience na dayon, nakita na mong gipang live, mong gipang capture, no? So na-bless gyapon mi nagtanaw. So our God is great. Makahibalo gyud siya mohimo og eclipse, total solar eclipse. O muna nga kita nagpasalamat ako diha sa ato ang Ginoo, that ang atong Ginoo igsoon bisan dili makita pero igsoon ko diha sa Ginoo, kuan siya kanang he is working bisan pa sa atong panahon karon, ingon usab sa mga katumanan sa mga tagna ni Ginoo Jesus. Okay, so mga igsoon ko diha sa Ginoo, dining taknaa sa kagabion at tuning ipadayon uban sa makauban dinhi, no? So muna nga ang ato ang paghisgutan karon kagabion mahitungod kini sa oppression, obsession and possession. So last time sa ato ang nakuan, ato ang na-tackle diretsoon is mahitungod kini sa kinsa man tong mga ginapos sa yawa o mahitungod po ni sa gibuhat ni Ginoong Hesus ug sa mga yawa gihapon sa iyang panahon. O natong nahibaw-an nga how demons operate last time is mag-operate siya pinaagay sa spirit of infirmity. Ang spirit of infirmity igsoon mao kadtong iyang buhaton gyud nga madaot ang imong lawas igsoon, no? So muna siyang spirit of infirmity nga ang atong lawas iyahag yung dauton igsoon. Dayon ato pong nahibaluan ang seducing spirit, nga ang seducing spirit mao gid ni siya ang maghimo og mga false doctrines. Kana bang gingon okay man na, grabe na gani karong panahon na kay lantad na kayo ang buhat sa yawa nga directly contradicting the word of God. Bisag ingon ang Ginoo nga di na makaon, ang mga tao maingon gyud makaon na. Maingon ang Ginoo nga ayaw pagkulit og larawan. Ang mga tao, grabe lantad kayo ang seducing spirit igsoon nga. Moingon gyud dayon nga dili gitugot na sa Ginoo karon nga magpulit naglarawan. No, so muna nga kuyaw na kayo ang mga panahon because of kita matingala na kay tungod ay na sa gitawag og seducing spirit. Dayon last time ato pong nahibaluan ang unclean spirit, itong mga mahugaw nga spirito nga diha ni ahugawan ang atong mga huna-huna, no? So kanang ang iyang atakihon na soulish part of nature of man. So kani man yung demonyo or yawa igsoon moatake na siya igsoon diha sa your body, your soul and your spirit. So kining gitawag igsoon nga unclean spirit, atakihon niya ang imong gihuna-huna, giatakihon niya ang imuhang mga pamalansi o maghatag kanunay niya temptation na imbis makalikay ka diha sa mga ilimnon sa bino, pagtan-aw pa lang nimo sa bino igsoon ang mahitabo murag lami gyud kayo hantod mahimo kag drug addict ka, mahimo kag kanang wine addict na. So sa diha nga ma-addict na ka igsoon, imbis nag-alagad ka sa Ginoo, mailisan na noon nga ang katong tanduway na maunay masulod kanunay sa imong hunahuna. Unya mo ipikto po dayon dito sa spirit of infirmity para madaot ang imong atay, madaot ang imong lawas, no? Munay trabaho, munay operation sa demonyo or sa yawa niining atong panahunan karon o gani ato pong nahibaw-an nga i-seduce yung kanya igsoon nga okay na wala man tay mabasa na muna nga bisan
mabasa na to, ang cigarette smoking is dangerous to your health. Ang mahitabo, okay ra na. Tanawon pang drawing sa cancer rin, ana. Dili mo to because of seducing spirit. O kaning unclean spirit, mao ni hinungdan igsoon tungod kay mo sulod ni diha nga dunay kagubot sa society, mo dunay kagubot igsoon diha sa panimalay, katilingban because of kaning unclean spirit. Kaning unclean spirit will always operate our homes, our churches, and of course, the entire nation. Muna nga usahay, ang tao, sobra ka high-tech ang huna-huna. Bisag wala gihuna-huna sa atong iyahang kanang igsoon or sa iyang enemy, siya mo'y naghuna-huna. Munang gusto siya nga mo advance gyud iyang huna-huna igsoon. So delikado day kay na sobra punta ka advance sa huna-huna kay imbis ang tao nga wala naghuna-hunag dautan atong gihuna-hunaan nga mo na iyang huna-huna. So daghan kay na nahitabo karon mga igsoon, muna nga sobra ka defensive ang mga tao, nahimo na noon nga naa sila'y unclean spirit o sa madaling salita, hugaw nga espiritu nga nagpuyo diha sa ilang mga huna-huna. So this evening, ato ang ipadayon ang atong part 2, pagpadayon niini, kining gitawag oppression, from the word oppress, and obsession, kanang mo-obsess, dayon pagkahuman, possession, kanang ma-possess na ka sa demonyo. No, muna itong tunan igsoon, tungod kay kung mahitungod ta sa deliverance igsoon, dapat you should learn. Kani siya, basic lang ni siya sa demonology, no? Okay, so sa kurso nga demonology igsoon, dito atong makatunan tanan nga mahitungod sa demonyo, no? Para sama sa usa ka scout ranger nga before na sila musulong dito sa usa ka lugar, ila sang gitiman-an, ila sang ginanaw-nanaw, gitun-an sa nila unsa may kanang mga armas sa kalaban, unsay strategy sa kalaban, pila ka buok sundalo, aron pagsulong sa mga sundalo dito atong lugar, andam na sila daan asa sila mo posisyon. Ingon ana usab igsoon ang nganong nagtuon sa taani tungod kay before ta mohimo sa deliverance, dapat naatay background kung unsa ang mga strategy sa yawa ug kinsa ang iyang mga sundalo ug unsa pod ang ilang mga gitawag nga mga armas or mga power para atong matun-ana. Kay kung matun-ana nato na igsoon, then we can able to mahimo na nato ang gitawag nato nga kanang unsa ni magbugaw og mga demonyo or yawa, no? So muna nga karon atong tun-an unsa ning oppression, kanang word nga oppress, unsa po ning obsession, unsa po ning possession. Kasagara man gud sa tao, before ka ma-possess, nasa kay gitawag oppress. Dayon, human sa oppress, o di na siya kuha igsoon, anhan na punta, ma-obsess na ka. Sa dihang ma-obsess na ka, diha na dayon ang demonyo, musulod na dayon, mahimo na ka ma-possession. No? Ma-possess na ka diha sa demonyo or sa yawa igsoon. Muna nga ang atong kaning key verse this evening is found in Acts 10 verse 38. Atong basahon, nag-ingon sa English, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all that were oppressed of the devil, for God was with him. Okay, ato sang paminawon ang Cebuano. Cebuano. Okay, buhat by Gis versikulo 38. Matungod kang Hesus nga Nazaretano, kung giunsa ang pagdihog sa Dios kaniya sa Espiritu Santo ug sa gahom nga milakaw sa pagbuhat ng mga kayuhan ug nagayo sa kanang mga sakit sa yawa kay ang Dios nagubad kaniya. Amen. So let us bow down our head for our opening prayer. Let us pray. Our dear loving Father in heaven, Father God, this evening we glorify and magnify your name. Lord God, you are a great King, you are a great God. Lord God, nining kagabhion Ginoo, we praise your name. Lord, salamat kayo nining higayon karon, kadiin makahimo na usab kami Ginoo sa pagpadayon sa amo ang kurso karon diri sa HBI Bible Class Online.
Lord, we invite your Holy Spirit to be upon us. Fill this place with your presence. And Lord, ikaw sab magapamuhat bisan pa sa naa sa online karon Ginoo, i-bless ilang family, bisan pa niya na Ginoong Dios, i-bless usab ilang pagkadungog sa imong tingog karong kagabion Ginoo. Lord God, ining kagabion Lord God, i-open among hearts, our minds in order for the revelation nga imong ipadayag kanamo amo kining mataguan diha sa mong kasing-kasing ug magamit namo Lord God every time nga amo kining magamit sa mga panahon nga diin angayan kini gamiton. Ang imong ngalan o Dios dalaygon sa walay katapusan, in the mighty name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen and amen. Okay, so nining kagabion mga igsoon, anhita sa gitawag oppression, obsession, and position. Okay, mo na ni ang atong part 2. Okay, part 2, oppression, obsession, and position. Namduman nato that the evil spirits can oppress people. Unsa ning oppress? Sinakit, musakit ug mga tao. Ganina naghisgot mi ni Brother Gabatin, good evening and family, God bless you. Salamat sa imong gihatag kaganina Malaysian chicken. O gingon usab ang katong mga plans para sa church. O Sister Lingling usab, no, atong pasalamatan usab sa iyang pag-donate sa mga kortina para sa church gihapon. God bless you more. God bless you more, no? So, naghisgot mi kaganina mahitungod sa gibati sa anxiety. Of course, wala ta naka-experience og anxiety, muna nga iyang gi-explain nga inaani iyang gibati nana. So, ning come up sa akong una-una nga gingnan ako akong kauban nga estudyante kaganina nga kana siya mo na gitawag oppression, no? Dili ka kasabot sa imong gibati, you are oppressed by the evil or by the evil spirits. So gisakit ka igsoon. To oppress means to bear down, come against, or bind from the outside. Mura ka gigapos, dili ka kasabot, uneasy. Muna siya gitawag na oppress ka igsoon. This oppression is accomplished by evil spirit in various ways. Okay? So kaning moabot ganing panahon ni Mingson nga murag panington kag bugnaw pero usahay pod sige kag singot nya uneasy ka maglimbag-limbag ka unya di ka kasabot sa imong buhaton. Okay, muna nga gi-explain ka ganina na muna yung mga epekto sa mga anxiety. So ang resulta igsoon ko diya sa Ginoo sa biblical nga aspito ni ana gitawag na siya oppression. Okay? So nay mga panahon nga kung ingon ana gani mahasol kabantay ba mo igsoon nga ug dili ka makaampuan ng kagabion na oppress ka mura kag kanang gisakit ba kay di maglimbag-limbag ka kanang mga basic lang na siya, no? Duwa pa ka matutalig yun pero kuha na siya nanay siya sign of oppression. So mag-ampo ka, bangon ka, mag-ampo ka. So pag kumani mong ampo, then you can rest well. Okay. So mo na nga importante, we should know what is oppression. Okay. So they cause depression, create negative circumstances. Of course, ang oppression kasagara mahitabo ni sa mga tao nga naa siya'y depression. Okay, kanang depression ba? Kanang word nga depression, bisag na kay daghang kwarta, murag di ka malipay, murag gusto ka magproblema, anang wala ginuntay problema. Okay, muna yung mga depressed, dayon murag nakaminos na kasi mong kaugalingon, dayon murag muna nga uban gusto na lang mo ambak, then moingon na ka nga okay na kung mamatay kay na-accomplish naman akong tanan. That is a sign of depression. So kanang depression igsoon, gumikan po na nga ang tao na depressed, it's because of mga negative circumstances sa iyang palibot, sa iya bakang mga pamilya, na bakahin namatay siyang pamilya, palangga, baka kain niya itong dugay naka-move on ba, sa dihang namatay ang kuan sa iyang pamilya, mga sakop sa iyang pamilya, sa iyang best friend, na-depress siya or sa iyang loved ones, no? Una nga, muipikto na siya sa negative circumstances, nga na-depress siya, or kanang gitawag igsoon nga na-depress kanang dako kay kag trust ana nga tao unya ang resulta di ay ning traidor siya nimo unya di ka get over ana igsoon munay mo cause og
depression, no? So, kung makitaan ka sa demonyo nga, depressed ka, that's the time nga pwede ka niya i-oppress, no? Muna nga, and insert wrong thoughts into the minds as thoughts of suicide. So, muna ni, kung ma-depress ang tao, ganahan siya mampax building, ganahan siya gunahan siya mamatay na lang. Why? Tungod kay dili siya kasabot kung sa iyang gibati. Dili siya kasabot kung sa iyang gusto. Muna siya nga, kana siya muna state of the mind nga wrong thoughts ba? Sayop na murag feeling niya, wala na love niya, ultimo siya siyang kaugalingon, di niya love niyang kaugalingon. Murag nag-self-pity na siya, inguna na ang depression. I can explain it because I experienced that, no? Naka-experience po ba ng word nga depression and so on. Pero ang dali lang kung naka-move on ato. It's a matter of 2 months ato nga time. No? Sa ako lang experience during those times. Kay daghan kaing mga problema nga ning abot nga di gid unta ngayon problemahon, no? So muna nga pasalamat ta nga naagi Ginoo kay sa psychology pa na depende kuno na sa type sa imuhang dugo. Na type sa dugo nga di gyud ka dali maka get over, di ka dali maka move on sa gitawag igsoon og depression. Pero matud pa nila basta I think type O ba to ang imuhang dugo, dali ra ka maka-move on ni anang, dali ka maka-eskapo na ng depression. But biblically, ang demonyo, magtanaw lang na kung kinsa tong tao na depressed, no? Kanang depressed. O niya, ang uban na nabulagan ba kaguyab nga gusto na lang sila mag-suicide, gadi sila kadawat, inana. No? Muna nga, kanang klase nga mga tao, nga moingon bitaw ta, bugua po nindawa na gwapo, manunta kay nganong naghikog, gibulagan lang siya siyang uyab. Pero actually, it is the work of the evil spirit nga ning oppress dito sa na-depress nga tao. Demons create satanic circumstances and situation which tempt men to sin. Okay, atong basahon, buhat Jis 38. Nga, buhaton, aton ang key verse, no? Buhaton sa evil spirit. Okay? Sa espiritu sa yawa, iyan ang buhaton nga maghimo siya og mga satanic circumstances and situation para nga matintal ang tao para ngadto sa pagkasala. Atong basa balik sa Cebuano. Hello to Brother James Babaran and Sister Nora Paasa. Okay, another message nga makapabless. And of course, Sister Jasmine Lacasa, Kieno Ray Pincas is watching. Remart D. Olitres, welcome. And Sister Alicia Dalupang, welcome. Salamat sa snack. Okay, so balikan na to ang Word of God. Acts 10 verse 38. Muni gitawag og working of the evil spirit, mag-work silang circumstances para nga matintal ka, nga aron ka ma-oppress kanila. Atong basahon. Tungod kang Jesus nga Nazaretnon, kung doon sa niya paglibog sa Diyos kaniya sa Espiritu Santo ug sa gahom, nga milakaw sa pagbuhat ug mga kaayuhan, nagayo sa kanungan sa yawa, kaya Diyos nagban siya. No, nay buhaton sa yawa nga maghimo siya nga sakiton niya ang mga tao, pero pasalamat that Jesus came to this world kay gihatagan siya power sa Ginoo nga puno siya sa espiritu nga diin ning adto siya sa pagbuhat og mga maayo ug iyang gipang-ayo tong gipang-oppress, no, gisakit sa yawa. Demons can also possess human beings. Sa diha nga ma-oppress na gani ang tao, masakit na gani ka ang tao, ang imuhang kinabuhi igsoon, ang uban bitang mga tao ilang sakiton ilang lawas, nademonyuhan sila ba, no? So muna igsoon nga because they do not know what to do. Labi na tong mga tao nga wala doy Ginoo sa ilang kinabuhi. So muna nga mugbo ra kay sila kunahuna igsoon hikog dayon. Okay. So demons can also possess human beings. Okay, unsa naman po ning possession? Okay. Demon possession is a condition in which one or more evil spirit inhabit the body of the human being, okay, and take complete control of their victim, okay, at will. For example,
Kani ko nung position igsoon, kanang moing kala na-possess na siya, na-possess. Kani ding na-possess, mao ni siya ang kondisyon sa usa ka tawo nga daghang nagpuyo nga mga demonyo sa iyang kinabuhi. No? Naay mga evil spirits, naay magitawag nga mga demons nga naa diha sa sulod sa iyang spirit. Kanang demons ug evil spirit parehas na sa igsoon. Nga ning sulod siya sa iyang lawas, ug mo na ning control sa iyang lawas mo na nga katsagara sa naposes, malahi na ang tingog. Malahi na ang tingog. Ug unya sa pagkalahi na sa tingog mga igsoon, ang kusgan na kayo ang uban. So mo na nga nganong nakusgan because there are many evil spirit nga diin nag-inhabit, nagpuyo diha sa iyahang lawas o gitake control na ang iyahang lawas igsoon. Muna mga igsoon ko diya sa Ginoo nga dapat we should know about this. Okay. Some people prefer using the word demonize. Matod pa sa uban na demonyuhan, na possess or na demonyuhan tawag rather than na possess. Matod pa nila, wala na possess, na demonyuhan na siya. Okay. Og si diri pa sa ato usay mga binuboy nga istorya, sudlan tanas. Sudlan tanas na siya. Nganuman, di na makontrol, nag-wild. Okay, muna nga, dili na basta grabe, masuko. Okay, kusgan na kayo, mag-wild sa balay, manglaparo sa asawa. Ang asawa po, mukambras sa iyang bana. So, nayawaan, gina siya actually. No, kanang mayon sila, nayawaan na. Pero actually, kanang gitawag og nayawaan, the same as na-possess. Na-possess kay igsoon. But regardless of the term, the possessed person is host to resident demons. Okay, bahala pa sa termino ana. May kanayawaan ka, kanang word nayawaan, na-possess ni yung ana. No? So, kanipong gingon nilag na-possess igsoon, muna gingon, regardless of the term, the possessed person is host to resident demons. Dili na ka maka-expect igsoon ko di sa Ginoo nga kanang tao nga nayawaan nga makalmap na nimo ana nga time, no? Ang uban unya na sila maulian kung nakapatay na. O kano man kay nayawaan sila, no? Munang giingon natong interview ni kinsa ning isa ka ning senador nga may mupan. Si Tulfo. Ingon tong babae nga naglingkod ra man ko ato nya anong iya man kong gilabtan. Hindi, ingon po tong laki nga sa to. Tong laki nga kasi ganito, gumagaon sa to, umiikot yung kamaon sa to. Siya, ninglihok akong kamot. Munang nayawaan. So, igsoon ko di sa Ginoo, position does not mean a person is not responsible for his own sin. Bisan maposes ka igsoon diha sa kanang demonyo, dili mo ipasabot nga di ka responsible sa imuhang gihimo nga sala. Mabita na ang uban nga nayawaan igsoon, nakapanglaparo, so sa dihang gikasuhan, magbayad gid siya sa iyang gihimo. Mayon siya, nayawaan man ko, bisan pagkapila ka nayawaan, magbayad yun ka sa imuhang, you are responsible of your damages. Mag-wild kag sulay dito sa merkado, pila ka buok ng imuhang naguba dito, imunang bayran. Dahil dihan na din, magmahay-mahay na rin kanyang yawa. Wala na yung kalagyo na, usap pa ka magmahay. His responsibility rests with the factors that lead to his condition. Kaya ang pagtanaw sa tao, siyempre, nga nung manggipang-wild mo to, they don't care about na-possess ba kaon sa kanya. Muna nga, before ka ma-possess, dapat igsoon nga kabalo ka unsay buhaton, no? Kabalo ka unsaon nga maka-resist. Matod pa bitaw sa 1 Peter 5:8, resist the devil and the devil shall flee away. Ang mga tao kasagara nganong ma-possess, nganong mayawaan tungod igsoon kay di kabalo kung unsaon pag-resist. Muna ingon ang Ginoo, submit yourselves to God. Maabot na na sa atong how to resist, no? So, muna nga kinahanglan sukli ang yawa, pero unsaon pagsukol nga di man mo submit sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios. Wala may Dios sa ilang kinabuhi. Okay, muna igsoon unsa man na silang kinabuhi? Inom, bino, muna igsoon ko din sa Ginoo, mayawaan gyud. Nagtuod ay mo kanang hubog di na nayawaan. Nayawaan na, anong nayawaan man, di na mao ang iyang inistoryahan. Di ba?
Sa ka na ikaw kagim, kahubog, no? Basta makagig kayo, kahubog iso. Sa pariyara ka po na nayawan, dali ra ka mahagit, dali ra ka masuko. Nga naman, gitawag na sa English na demonized, nayawaan. Soon ko din sa Ginoo. Pero, that is an act of na-possess gihapon ka sa yawaan nga time. So, possession can happen willingly. So, kani gitawang pagkuan, pag mo possess, moabot na siya, pwede siya moabot nga imong tinuyuan. Okay? Moabot na siya nga ang mga demonyo mo imo control sa imong lawas, sa imong decision, sa imong kinabuhi, gumikan kay willing pud ka nga magpa-control nila. Okay? A person may desire to be taken over by spirit powers in order to conduct stances, pronounce courses. Kanang kusog ka mamalikas, igsoon, nayawaan ka na. Okay? Kanang maikay ka manawag sa imong mga angkol o mga auntie, pisting yawa, animal, inana. Igsoon, napagi ka nang mo pronounce kag courses. Pareha ato sa TV ni siya, ang dili mo tuo aning healing nako karon. Mo kaning sakita, mo balhin sa inyo ha. Kanang istorya ha, igsoon, you are pronouncing courses ngadto sa mga audience. Okay. Nagtuo na ika nga sa Ginoo na igsoon. Never naghimo ni Jesus Christ. No? Nga, nag-pronounce siya og curses. Once gani nga, ang usa ka, bisang pag-religious ang iyang, mura siya relihiyoso ka igsoon, pero mo pronounce gani na siya og curses sa evil gina. No? Nga naman, once nga mo, kanang bitan, di ka makagusto sa kinsabana sa imong anak or asawa sa imong anak, imo ding i-pronounce ang mga tunglo. Imo ding ingnon nga magkamang mo sa yuta. O, kana, dili na ikaw nagsulti anak, kundi you are under control of the demon. You are demonized, no? Buot ipasabot igsoon nga nayawaan ka. So, or ang uban nga na-possess igsoon, na sila gahom para mahimo sila wakwak, mahimo sila ungo, no? So muna nga, or become a witch or secure some other supernatural power. Ang uban kabalo na manglumay, ang uban kabalo na mo dala og manglimok, o kanang mga limon-limo igsoon, ang uban kabalo na magtututpo, ang uban kabalo na unsa pa nang mga work sa Satan igsoon, uban kunuhay kabalo manambal, ginamit tong ilang mga unsa tong mga ibas-bas-bas sa ibuha. So naka-gain sila power, but that supernatural power, we must be careful kay dili na siya gikan sa Dios. Okay? Possession can also occur unwillingly. No, pwede po siya nga musulod sa tao nga dili nimo kagustuhan. No, kaganina musulod ang demonyo sa imo nga kagustuhan nimo. Amo to gingon lagi nga ang usa ka hubog, wa pa unta to siya mahubog, dili unta makasulod ang demonyo. Badlo nga ganin ang hubog igsoon, di ba dali kay masuko. Kay na may demonyo sa sulod. Okay? Muna nga karon ato pong hisgutan nga pwede pod mo possess, mo control ang yawa sa imong kinabuhi nga dili unta nimo gusto. Unwillingly. Okay? Example. Sorry. Okay, possession can happen willingly. Ganina, mao ni siya kaganina itong mag-pronounce. Pero ang ikaduha is possession can also occur unwillingly. Kanang dili nimo gusto, dili nimo tinuyuan igsoon. What is this? Naingon diri, an individual does not ask to be possessed. Ang ikaw nga tagtungod wala gyud kag wa ka moingon nga kasagara man sa labi nang masako na mayawan ko ron, mayawan sulod ang yawa. Kanang mga inana ba. Ako sudlan tanas ko ron. Ang resulta mo sulod yun sa tanas, no? So an individual does not ask to be possessed, but through sinful thoughts. Muna gingon igsoon nga wala dili ka gusto nga mayawaan, pero kay dautan imong hunahuna, dautan imong aksyon, siyempre ang dautan ka hunahuna, dautan imong aksyon. Og unya labi na kung ningkontak ka sa mga kanang gitawag na tong tayhop-tayhop lagi igsoon, mga quack doctors or gitawag occultism. No, occultism example kanang mga magpahimalad ka, fortune tellers, kanang mga basta kusog ka ikaana igsoon, mga zodiac sign,
diha mo'y gitawag gateway para na doors na para makasulod ang demonyo sa imong kinabuhi. Ano man, di naman kamutuo sa Word of God, kaya dito naman kanintuo sa mga himalat sa gisulti nila. No? Kunya ka ng mga, mga astronomer kunuhay, ka ng mga posisyon sa bituon, mga inana. Ito man ang gisgutan last time, no? I think chapter 15 or 16. So muna igsoon ko din sa Ginoo, pwede ka mayawaan, pwede ka makontrol sa yawa, gumikan anang bisan dili unta ka gusto nga mayawaan, pero kay kusog man ka mangkuntak-kuntak anang mga habak-habak. Wa ka kabalon sa gisulod sa habak. Na dito ang mga yam-yam sa mga demonyo. Unya, nahimo nga gipasulod nimo sa imong kinabuhi tungod anang habak-habak igsoon. Muna nga diha sa Biblia, kuan yun nato, mabasa yun nato nga kontra na sa Ginoo ng mga occultism. Okay? Kung ang uban po, mo ato dito kay mga iglana, kay lumay, mangayo sila glana pod kuno kay para sumpa sa mga lumay. Ang uban po sumpa para ang uban po, pero actually kaning lana igsoon scientifically, kanang moingon sila nga para kuno dili mahilo. Actually, ang lana, matod pa, bisag lana sa lubi, mo inom ka na igsoon, mo kuan jud siya, mo suka jud ka. No, mo gawas tong iyahang unsay hugaw diya sa imong sulod. So, bisan og wala pa nay gibutang nilang nilukot nga mga anang yam igsoon. So, ug magsigit ag adto, mabitan na nga kanang kasagara nga mga tao nga nagsakit ang ilahang anak. Muadto dayon dito sa quack doctors, tayhop-tayhupan dayon. Mutukag sa dili igsoon, kanang balaya, mahurot na nga magsakit tanan. Ngano man, anam-anamon pa na siya kay kada na isakit di muadtong doktor kay muadto ra dito sa tayhop-tayhop, no? So muna nga kasagara muna gusto diha mo operate ang yawa sa tibuok panimalay, sa household. Diha siya mosulod igsoon kay siyempre ang yawa padalan po dayon dito mananambal. Binin, uy, padadaan po doon ka nang kahinti. Moingon man dahil matatanay, nagsakit. Niya, kay kaning gusto maayo dayon. Nagi ka na sa doktor, wag yapon maayo. Moingon na dahil, uy, adto dito. Adto dito, kay na dito mananambal. O di, adto po ka dito. No, muna, igsoon ko di sa Ginoo. Hangtod, okay. Kay binuhat, ang inom naman na to, nga ang yawa, pwede kayo mabuhat ang sakit nimo. Siya po yung kayo-ayo. O, di ba? Muna nga, bantayan na to igsoon ko diya sa Ginoo nga dili gyud ta makasala sa Ginoo pinaagi sa pagdangop niya ng mga kalaki sa mga demonyo igsoon. Demonic powers operating in parents and the sins of the parents can affect the next generation. Kaning mga parents igsoon, kaning mga ginikanan, butanta lang sa ginikanan na sa mga hudim-hudim, na sa mga itawag na itong mga sala sa ginikanan. Mubitaw nang niingon ang Exodus 20 verse 4 and 5 nga ang Ginoo agi na sa pulo ka sugo nga kung magkulit kag larawan mga repulto, grabe ang Ginoo nga magilaan na hangtod pa sa 4th generation. Nga ang tunglo mudangat ngadto sa ikaupat ka henerasyon. Grabe kayo na igsoon. So muna igsoon ko diya sa Ginoo, demonic powers operating in parents, the sins of the parents can affect the next generation. Kung imong basahon ang Exodus 20 verse 5, ato daw basahon para maklaro. Dili mo yukbo ang imong kayagalingon kanila, di mag-alagad kanila. Kay ako suyuba nga imong Dios, mao ang Dios nga buuan, nga nagaluho sa pagkalutan sa mga mahal sa ibabaw sa mga anak, sa ibabaw sa ikatulo, sa ibabaw sa ikaupat na kaluwatan sa mga nagaluhot kanako. Sa verse 4 gani ana ningon siya diha nga di mo maghimo og mga rebulto. Unya pagkahuman basaha sa verse 4. Alang kanimo dili ka magbuhat ug usa ka larawan nga linilok bisan sa dagway sa bisan usang butanga nga ato sa itaas sa langit. Kundi ni sa ilalom sa yuta. Kun sana kundi sa ilalom sa yuta. Nya moingon din siya nga ang sakit sa pag-abot sa verse 5 siya. Ang Ginoo magtimaan kung unsay gibuhat nimong ginikanan karon. Unya hasta pa imong mga apo sa kaapuhan. Soon ko diya sa Ginoo mag-suffer sa tunglo nga gisulti diya sa Ginoo. 34 verse 7 sa Exodus gihapon.
Hello to Sister Nailiva Parangan of Davao City. Welcome. Brother Jade Rodrigo, welcome. And Sister Chudora Amarili Medina, Pagadian City. And my sister Bleth Villarante. Welcome. Og Indan usab. Okay? Exodus 34 verse 7. Nagatigig sa may maong kalitutan lang sa linggo o nagapasaylos sa pagkalautan o sa pagkamusikyo o sa sala o nga sa walay isang sa kapaagi pagkamataro sa daunan nagaluaw sa pagkalautan sa mga pamahan sa ibabaw sa mga anak sa mga anak sa ibabaw sa So, kung ang Ginoo gani igsoon magtimaan kanimo igsoon moabot gyud siya sa 3rd to 4th generation. Una nga sa pagkakaron pa lang i-break na nato. Kung unsa na confess your sin to God aron sa ingon niya na ma-break na din na moabot sa kaapuhan, mga kaanak sa kaanakan. Okay, mo na gingon di igsoon. Sa Deuteronomy 5 verse 9 mo na to atong gibasa. Sige. Deuteronomy 5 verse 9. Dili mo yukbo ang imong kaugalingon kanila, di magalagat kanila, kaya ko suyubang na imong Dios, mao ang Dios mabubuan, nagaluwa sa pagkalutan sa mga mahal sa ibabaw sa mga anak, o sa ibabaw sa ikatulos sa kaupat na kaliwatan sa mga nagalukot kanako. Okay, so it pertains also sa mga gidili sa Ginoo, nya imo nang buhaton igsoon ko sa Ginoo, ang Ginoo nagtan-aw sa parents, sa mga amahan, sa mga parents, ug unya didto mo reflect or didto mahitabo bisan pa sa imong mga anak, sa anak sa imong anak, sa anak sa anak sa anak, hangtod moabot ang 4th generation. And always remember that God can able to do that unless you confess your sin o mubalik ka ngadto sa Dios. Okay? So, this may account for demon possession or oppression of the children. Muna nga, na-record diha igsoon sa Marcos City, 24:30, no, na-record din ha mga igsoon nga naay mga na-oppress dito sa Israel. Kay gumikan usab sa ilang mga sala sa ginikanan. So, mabasa ninyo na sa Mark 7:24-30, o Mark 9:17-21. Kasound daw natin ni Marcos 9:17 ngadto sa 21. 17 ngadto sa 21. Ito ba ang usa sa panon sa katawan pagtudlo gidala ko dinhi kanimo ang ako anak nga na espiritu nga ama. Og sa bisan sa niya madala iyang ginaluba siya, nagabula siya. Nagabula. Nagabula siya o nagagut ang iyong mga ipon. Nagaluwang siya. Nagsulti ako sa mga ilan kini ang wala sila pagkakimo. Kung siya may tuwag niya o kaliwatan na walay makuha, ang ano siya magkapuyo ako mo pagkakit ninyo. Ang ano siya pag-atos kamo, yan siya nitikan ako. Ilang gidala kaniya kung sa iyang pagpakita kaniya gilayon ipapurong siya sa hilabihan kayon sa espiritu napukan siya sa yuta ug nalitagan nga nagabula ang baba ug si Jesus na nangatunga sa iyang amahan nangutana sa iyang amahan ano sa pa mga tabok kini kaniya kung siya maingon sukad pa sa bata. Okay, that is also an indication of demon possessed. Pwede po ang demon possessed nimo igsoon dili ka mo tingog, di ka patingogon niya. You are still under control nga dili ka mo tingog. Actually kani siya, di ba, gipatol ni siya igsoon. Pero sa account diri igsoon, isa po na siya nga demon possession nga gumikan ra pod sa mga sala sa mga katigulangan dito sa Israel nga dili sila or gitawag siya kulang sa pagtuo matud pa ni Ginoong Hesus. So kung unsa ka bisyoso ang imong ginikanan igsoon, unsa ka sa lawayon, mo ipikto po na ngadto sa imong mga kaliwatan. Mo na gingon na liwat ni siya kuha no hubog kayo.
So, nganong mo inanang mga tao, tungod kay naagid na sa Biblia. So, nga ang Ginoo nagtimaan o matud pa niya ang mga tunglo sa ang Ginoo kung di ka magkumpisar, kung di ka mo sugid sa Ginoo, magbag-o, igsoon ko diya sa Ginoo mo, dangat pangadto sa mga kapuhan. There is also such a thing as demon's obsession. Okay. Sa diha nga gitawag natong possession, naputay gitawag obsession dire, no? This is a condition where one becomes obsessed by an interest in or preoccupation with demons. Kanina, napoy mga tao nga na-obsess mahitungod sa magic, na-obsess mahitungod sa lumay-lumay, na-obsess gumikan sa supernatural powers nga ipakita. It is unusual interest in the occult, demons, and Satan, which controls interest and pursuits in dictating manner. Grabe na kayo nga to ang AGT karon ng American Got Talent. Makita na to dito igsoon nga sa demonyo na gid ba. Grabe gid ang pagpadayag sa demonyo nga magic naman unta to, pero murag ultimo ang mga judge makasulti na murag di naman to. Murag supernatural na to, dili na gid to siya nga trick lang. Dili siya trick. Okay. So, igsoon ko diya sa Ginoo, Satan, which controls interests and pursuits and dictating manner, obsession with demons' power can lead to possession by them. Usahay ka na bitang mayon ka nga, na-obsess ka sa imuhang girlfriend. Grabe ka isa ka-obsess. Muna nga, usahay mo, patay na ng obsess. Makauyab gani kag usa ka tao nga, obsessed kay sa imuha. Kuha na kay ka, kanang gamay ni mo si Piat, murag anaw na laba, patyo na lang ako ni aron maangkon na ako siya. Na may mga tendency nga, ipatay niya iyang uyab, dahil naghikog po siya. Kaya aron kunuhay, nasa pagtuo nga. Sa sobra lang ka-obsess. Always remember nga, kung ang usa gani ka tao ma-obsess, mo na siya second ana is possession na. No? Mo-possess na gyud ang yawa o mayawaan na gyud ka. Gumikan kay na-obsess man ka. Muna nga, ang uban, na-obsess anang mga bantayan na to nang na-obsess sila ng kanang nindot na makalumay. Ang uban na nagsugod lang sa magic na baraha. Dahil ang resulta na igsoon ngadto na sa mga black magic na. Muna igsoon nga munay tulo ka operation sa yawa nga kanang gitawag pud igsoon nga katong oppressed, no? Sakiton kaniya, di ka kasabot sa gibati nimo. Then pagkahuman mo kuan siya, mo obsess, then pag di ka kuan igsoon, di ka kamubo na ng obsession, ang yawa mo control na sa imong kinabuhi, mo nang mo possess na siya, musulod na siya sa imong kinabuhi, moingon dayon ang uban nga nayawaan mo na siya. Pero actually ang word nga na demonize, nayawaan, pariha ra gyapon na sa na-possess. No mo na nga ayaw sugot igsoon, bisag unsa na to pagkasuko, ingon si Jesus Christ, pagpakasuko ka mo, apan ayaw ka mo pagpakasala. Kaya kung masuko na gani ka, din mangyaw-yaw na kag mga yawa, mga piste, mga balikas, mga tunglo, soon ko, mingon dayon ka nga, ay, naposes yun ko, nayawaan yun ko ganina. So, ang resulta, lipay ang yawa, na-praise ang yawa. Gumikan kay, di-acknowledge ni mo siya, nga nakakontrol siya, diha sa imong kaugalingon. Muna nga, bantayan na to ng mga igsoon, tungod kay, kung di ta ka-control, mo bitaw na gihatagan ta sa Ginoo og gasa sa espiritu nga gitawag og self-control para nga di gyud maka-control ang yawa kanato. Now, let's go to, can demons affect believers? Ang mga demonyo ba, ang mga yawa ba maka-epekto ba na siya sa mga sa mga magtotoo? Okay, basahon sa nato igsoon 1 Corinthians 6:19 and 20. 1 Corinthians 6:19 ngadto sa 20. Jezreel, Aro, welcome. Sa ato HBI Bible Class and Life. Okay, ato ta sa English. What, know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost, which is in you, which ye have of God, and ye are not of your own? For ye are bought with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Atong basahon sa Cebuano. Kung wala pa mo mahibalo na yung lawas mo ang templo sa Espiritu Santo nga anak kaninyo nga inyong
nangikan sa Dios o dili na kamo inyo sa inyong kaugalingon kay pinalit kamo sa usa ka kabili busa imayaon ninyo ang Dios sa inyong lawas o sa inyong espiritu nga mao ang iya sa Dios. Okay. Ang question is, can demons affect believers? Maka-epekto ba siya or maka-control ba siya diha sa mga magtutuo igsoon kanang mga ang yawa or ang demonyo igsoon? The answer is no. The answer is no. A true believer cannot be possessed by a demon because the Holy Spirit cannot inhabit the same temple as an evil spirit. Kung evil kayo ang imuhang kinabuhi igsoon, therefore, there is no Holy Spirit in you. Muna ginawa, baka kabalo nga ang imong lawas mao ang templo sa balaang espiritu. So, kung nahimo kag believer igsoon, your body becomes the temple of the Holy Ghost. Dili siya pwede nga mo sulod diha nga napay demonyo sa imong sulod sa imong kinabuhi. Mubitaw na nga kung gusto ka nga matinuod ka nga believer igsoon, dili ingon nga sa title lang, Church of God ka, o dili pwede na, kung dili, okay, being a Church of God is a blessing. Kay of God naging ka igsoon, di naging ka of demon. Pero kung maingon na nga palahubog ka nga pagka Church of God, it means to say, dili na temple, your body is not the temple of the Holy Spirit. Muna nga, kasagara nga mayawaan, kung mapalahubog, o bisan pagkapila ka mayong Church of God, himuon pa na yung sumsuman ng inyong doktrina di igsoon. Dili na mo kuan igsoon. Nga naman, di na makapabugaw sa yawa, gumikan, kay willing man ka nga nayawaan. Kay ang hinumduman na to, nga ang asa magpuyo ang balang espiritu, di na mo puyo ang yawa. Muna nga, a true believer cannot be possessed by a demon. Namang believer nga tungod sa karatula lang. Dili na siya pwede igsoon nga tungod lang sa karatula, believer ka. Kundi true believer, kanang gihimo nimo ang imong lawas nga temple of God. Gilikayan na nimo ang imong mga bisyo, gilikayan na nimo ang mga dautan nga bisyo igsoon na imo nang gi-exercise ang gift of the Holy Spirit nga gitawag og self-control. Gi-control na nimo igsoon, gipa-control na nimo sa balang espiritu, and you welcome the Holy Spirit into your body. Na mupuyo siya sa imong lawas. Kung mupuyo na ang Holy Spirit sa imong lawas, wala na iluna ang yawa nga kapuy-an nito. Okay, when you belong to God, you are filled with the Holy Spirit. Always remember that. Okay? Sa dihang ibautismuhan ta igsoon, kung nakasabot kay ka, ang mikunsad, ang balang espiritu kanimo. You cannot belong to Satan and be filled with the spirits at the same time. No, dili pwede nga ang nakuan ka igsoon, napuno ka sa balang espiritu, nya pagkaman mapuno po ka sa espiritu sa yawa. Di pwede, one at a time lang yun na siya. Muna gitawag, if you do not belong to the kingdom of God, then you belong to the kingdom of Satan. Duharay kapilian igsoon. The Holy Ghost will not abide in the same temple with Satan. Dili pwede sila mag-uyon ana. Ang balang espiritu kalaban na sila, no? Muna igsoon ko dahil sa Ginoo, the true believer cannot be possessed by a demon. Okay, dili siya madimunyuhan tungod kay giingon diha igsoon nga ang balang espiritu nagapuyo diha kaniya. But this doesn't mean that believers cannot be affected by demonic powers. Pero dili daw kuno na siya mo epekto nga dili na siya mo gipasabot nga dili na gyud ka maapektuhan ang demonic powers. Okay, nganuman, it is these powers against which we wrestle. Muna nga matud pa sa Ephesians 6 versikulo 12 nga kita nakigbugno diha sa maong batok niya ng mga espirituhanon nga nagdumala. Satan uses demonic powers to attack believers from the outside through oppression. Okay? So, muna nga, nakita man sa yawa nga digid siya kasulod mapuyo diha sa imuha igsoon. Muna sakiton kaniya hangtod nga mahimo kag faithless. Sa diha nga wala na kay pagtuo igsoon, gilibog kaniya. So, ang resulta, na-oppressed ka. Kung ma-oppressed ang matuod niya believer, kung ma-oppress siya, madalas siya sa oppression ni Satan igsoon, kay dihara na sa outside, sa imong palibot, i-oppress ka niya.
the symptoms of which were previously discussed nga kung ma-oppress gani ka, musulod na nang gitawag nga ma-obsess o unya ma-possess na dayon. But he cannot possess the true believer. To possess indicates inside occupation. No, dili siya makasulod nimo igsoon pero maka-atake siya nimo sa gawas. No, muna bantayanan kay nato. Muna nga kita, we always pray, we always kanang atong i-rebuke ang yawa kanunay. To oppress is to bind or bind indicates control from the outside. Gapuson lang kanya diri sa gawas. Ug na kay mga parmunay giingon bitaw nga, uy, musimba ka. Sabado ron. Resulta, ang yawa, gapuson kanya igsoon nga di ka maabot simbahan. No? Daghan kay himo ng yawa igsoon. Kanang gitawag Sabbath day, Sabbath sickness. Muna kay mga trabaho na sa yawa, isa palabad-labaron ni mong ulo, o paluya-luyahon ni mong lawas, yung ang Ginoo espiritu andam apan ang lawas luya. Ganuman kay nagpagapos diha sa yawa. Usahay ang oppression also, gigapos pud ka pinaagi sa mga evil powers. Permit Satan to use them for evil purposes. Muna nga, soon ko diya sa Ginoo, kung magpa-oppress ganita sa yawa, magpabind ta sa yawa, igsoon, muna nga, dapat, pag ma-feel na to nga, murag, gi-oppress man ko sa yawa, murag, gisakit man ko ani, or gigapos man ko ani sa yawa. So, dapat gamito na to in Jesus' name. Pahawa kang yawa ka, na maggapos-gapos ako. No? Nga naman, kaya ron, dali ra maulian ang imuhang kasuko, ungunya at the same time, igsoon, dili ka makasultig mga ngilad sa imong kasuko. Okay? Na mag-iusahay nga, ang gikasukan, ang giawayan, tinidor at kutsara niya, naabot na itong mga kagahapon, naabot na nga, nagabit na makasauna, may hindako na kaigsoon. So kung sa giawayan, mo ito topic. Munay, kay og imo pang katong ipangayuan nagpasaylo sa imong bana o sa imong asawa, imo na pong utingkayon, muana na pong yawa. Glory to me. Muana na pong yawa na. So, Matthew 16:22, atong basahon. Muna nahitabo ni Pedro. Si Pedro, disipulo ni Jesus Christ. No? He was used by Satan to try to divert Jesus from suffering for the sins of all mankind. When Jesus describes the suffering, he was to go through Peter. Ang niingon si Jesus Christ, ako, sakiton ko, bunalan ko, ako, ilansan ko, ako, magkuhan ko, mamatay ko, nana lang, pila istorya nana, para maluwas ang mga sala sa mga katawhan. Unsay gisulti ni Pedro. Sige, atong basahon, Matthew 16:22. Sa gidala siya ni Pedro, sugdan siya sa pagpadlong, na nagaingon, Ginoo, ipahilayo ka na kanimo, na dili gayud may tabo kanimo. Yang gingnan, hindi na mahitabo nimo, pero si Jesus Christ, nag-prophesy siya nga mauni ang mahitabo nako. Pero unsay giingon ni Pedro, di na mahitabo nimo. Pero unsay giingon ni Jesus Christ sa verse 23? Apan siya hilingi ug ingon kang Pedro, pahawa ka sa akong tubangan, Satanas, usa ikaw ka kapangdulan alang kanako, kay wala ka makapanguna-una sa mga butang nga iya sa Dios kundi sa mga butang nga ila sa mga tao. Okay. So bisan disipulo si Pedro ni Jesus Christ, pero gi-oppress siya. Gi-control siya. Diha pinaagi ni sa demonyo sa hunahuna nga bati igsoon. Nga iyang gibadlong si Jesus Christ, di na mahitabo nimo Nya, nag-prophesying na to si Jesus Christ, muna may tabo niya. Unya, ingon siya, get thee behind me, Satan. Wala siya, get thee behind me, Peter. Wala siya nagsulti ana. Ang iyang gibadlong, ang iyang gireview, katong yawa nga nag-control ni Pedro. Ingon siya, get thee behind me, Satan. Pahawa, Satanas. Sahay, o kita mo ingnon, pahawa sa kanineng, o kanineng magtiayon, nga isog na kay mong bana. Ina, pahawa, Satanas. O dili ang imong bana may badlong ang yawa na kontrol niya. Kaya ang tinuod na itong kaway, yawa man, dili man na imong bana, dili man na imong asawa. Okay, get thee behind me, Satan, thou art an offense unto me, for thou savorest not the things that be of God, but those that of men. Kung tinawhanon lang ang pagka huna-huna, kaya na ako ni. Muna, enanas, Pedro.
Jesus did not mean Peter was actually Satan. Wa niya gipasabot nga dili pasabot ni Jesus Christ nga ang Satan mo to si Pedro. Kundili sa ato nagingon, he recognized that at that moment Peter allowed Satan to operate through him. No, ingon nakita ni Jesus Christ nga ang yawa kuan tugutan ni Pedro nga ang yawa mo operate diha siyang hunahuna. He was not demon-possessed. Dili siya demon-possessed. Pero, but he is allowing satanic spirit to influence him. No? So, gitugutan ni Pedro nga, unsa to gidictate sa yawa, mo to iyang na sulti. Believers by their own action can give place to make room of Satan. Ephesians 4 verse 27. Bisan pa unsa ta ka true believers igsoon, kung ang atong aksyon pwede na sakyan sa yawa ang atong aksyon. Pwede na to mabuhatan og kwarto ang yawa sa atong kinabuhi, depende sa ato ang aksyon. Okay, Ephesians 4 verse 27. Dili ninyo makataglan lugar ang yawa. Dili daw nato ingon siya, ayaw ninyo hatagig lugar ang yawa. Kabalo na kung nga bad na dapat i-rebuke diretso in Jesus name, pawa di na may una-una. Kay ang hunahuna sa yawa puros tinawhanon. Kunya ang ihunahuna sa yawa puros gud nga hinumduman naton sa mission, tulo ka buok. To steal, to kill, and to destroy. Gusto jud ka sakyan sa yawa na imong hunahuna. Pag negative na gani, suko nakakayo igsoon, bugawa ang yawa. Pagpakasuko apan ayaw pagpakasala. Kay once nga parehas ni Pedro, gitugutan niya ang yawa, badlong-badlong pa siya Jesus Christ. Nga di na mahitabo nimo, which is gisulti na Jesus Christ nga mauni ang mahitabo nako. No? Contradicting the words of God. So, muna nga ayaw tuguti igsoon nga mo contradict ka diha sa pulong sa Ginoo. When a person is born again, kanang natawo pag-usab, kanang what it means to say nga believer na siya igsoon, his name is written in a special book of heaven called the Book of Life. Tanan nga kanang nga tao pag-usab, igsoon ko diya sa Ginoo spiritually, sila sila'y ngalan nga sulat dito sa langit. Only those whose name are in the book will residence of heaven for eternity. Ang katulang na nasulat dito sa basahon sa kinabuhi, mo lang to'y naa dito, no? Muna igsoon ko diya sa Ginoo. So Revelation 20 verse 15, nagsulti siya din ha, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Sabi ni Saya, kung may bisan kinsa nga wala higit nga nasulat sa basahon sa kinabuhi, inatangkog siya nga dito sa linaw nga palayo. Okay, hello to Sister LV Morales. Ang ato ang Santa Cena is April 21, Sunday evening. Long time no see. And si Brother John J. Ramiso Dingal, welcome. Silingan na to diha sa Tuluan. Okay, and Sister Francesca Elmidorial, welcome, Tikika. Okay, see you. Okay, so igsoon ko diya sa Ginoon, if it is possible to have your name written in the book but later blotted out because of turning back to sinful living. Okay, mayon ta, okay, Church of God naman ko. Ang anak ko diya sa libro, sa basahon sa kinabuhi. Pero kung mubalik ka igsoon, kung tugutan nimo ang yawa nga mag-operate sa imong kinabuhi, mubalik ka sa imong sinful nga mga actions, pwede walaon, pwede papason ang imuhang mga ngalan, ang imong ngalan dito sa basahon sa kinabuhi. Basahon daw nato. Revelation 3 verse 5. Nagingon diha, he that overcometh the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Basahon na to sa Cebuano. Kadtong makadaog kasuluban sa ingon sa misti nga mabuti ug dili ka pagpalaon ang iyang ngalan sa basahon sa kinabuhi. Dili ka pagpalaon ang iyang ngalan sa basahon sa kinabuhi. It means to say nga katungwa kadaog na napildi sa yawa, mapala gyud ang iyang ngalan dito sa basahon sa kinabuhi. Okay, padayon. O gigasugid ko ang iyang ngalan sa tubangan sa pamahan ug sa iyang mga manunod. Okay, no? So,
mo na gisulti ni Jesus Christ nga it is a sad thing nga pertinan nimo pangalagad sa Ginoo for a long time nang nagpangalagad na ka sa Ginoo, nagapamuhat ka sa Ginoo, naghandle kag mga Bible studies, naghandle kag mga like this, mga ministry unya na pukan ka igsoon, wala ka naka-confess ug imong gitugutan ang yawa nga diin mo mag-operate sa imong kinabuhi through your sinful acts, pinaagi sa imong mga dautan nga mga buhat igsoon, dako ka imposibilidad nga mapala ang imong ngalan sa basahon sa kinabuhi. Amen? The moment you receive Jesus Christ, through born-again experience igsoon, ang imong ngalan gisulat na dito sa basahon sa kinabuhi. But the moment also, you will go back to your sinful living, magkinabuhi ka igsoon, diha sa imong usa ka kinabuhi sa pagkamakasasala, automatic pod nga ma-blot out ang imuhang ngalan dito sa basahon sa kinabuhi. If a believer continues is known and confess sin, kung magpadayon ka sa wala nimo mapangayuig pasaylo nga mga sala, there is a point at which he can cease to be a Christian or to be a church of God. So, muna nga, naagid siya kayo punto nga muundang siya sa iyang pagka-iglesia nga iya sa Diyos. Okay? The Apostle Paul expressed his own concern that he not be cast away from preaching to others. No? So, kanabang masalibay ka igsoon. Okay, 1 Corinthians 9:27, nag-ingon si Apostle Paul, but I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be cast away. Munay gikahadlukan sa tanan nga mga preacher karon. Nga samtang sige mi og preach mga igsoon, basin og kami nanon may mawala kung dili namo kung dili mi mag-confess sa among mga kalapasan, especially kung panalitan ang preacher ning balik sa dautan nga mga buhat igsoon. Soon ko sa Ginoo, mahimo siya cast away. Basahon na to sa Cebuano. Apan gibuntog ko ang akong lawas o gibutang ko kini sa pagpakaulipon. Tingali sa human ako makamantala sa uban, ako sa akong kawan. No? So, una nga, bisan tuod ang preacher igsoon, we are keeping this thing nga basin og sige tag panudlo nya kita na may makast away. Ngano man tungod kay nahitabo igsoon nga butanta madala baka ka sa mga syempre daghan ka basher, daghan kang unsa pa na dihang gitawag nga mga against pa ka sa imo labi na kung imong hisgutan ang truth about the Bible because sakit man gud ning kamaturan. No, kung musulti lang bitaw ka diha nga bisa labi na maghisgot kag mga ribulto ina sakit na siya igsoon, no? Labi na kung di kay nimo may pagkadala. Pero kung madala pud ka sa ilahang mga yaga-yaga baka sa imuha, igsoon pud sa Ginoo nya, ikaw na suko ka, you are under the na demonize ka igsoon, makast away ka. No, muna nga bantayanan kita tanan nagbantay tanan. Paul realized that sin, especially continued unconfessed sin of the flesh, could result in the loss of his own soul even though he preached the gospel of God. Si Pablo igsoon, iyang na-realize nga kung dili siya magsigig pangayog pasaylo sa Ginoo, ang iyang mga kalapasan, mga kadautan igsoon, kung dili niya isugid sa Ginoo, mo resulta na noon kini diha nga ang iyang kaugalingong kalag mawala, no, dili maluwas bisan sige siya gwali sa maayong balita sa Ginoo. By continuing to live in sin, you will eventually end up backslidden condition and you will no longer be a true follower of Jesus Christ. Okay, kung ang yawa na oppress ka, natintal ka diha sa imong mga dautan nga bisyo igsoon nga against the will of God, ang nahitabo igsoon ug imo na i-continue dili nimo i-confess sa Ginoo, ang nahitabo you will become a kanang sinalikway na, it means to say you are not a true follower of Jesus Christ. Ug daghan kay nga panghitabo nato ana karon mga igsoon nga we need to tell them na i-confess lang naon sa imong mga kuan. Usay na yung mga tao nga dili hinimbahon.
Kaya ang ilang rason, kaya di man sila manimba, moingon di sa daghang pong libakira diya, mas maluwas pa ko diri. Mas maluwas pa ko diri nga wa ko'y simba-simba kaysa anang mananimba. So kana alibay lang na nila isuon. Muna nga ningon ang balang kasulatan, kung lisod man gani maluwas ang nag-alagad, unsa pa tong mga wa nag-alagad? No, asa man na sila pangitaon ini gabot sa judgment day? Matud pa kabalaang kasulatan. Okay. So if you continue known to the unconfessed, no one can tell you that what point you cease to become a follower of Jesus again, become part. Siyempre, mahimo na kaparte diha sa kingdom of Satan. Duha ra mo kapaingnan. Bahala pa kung sa reliyon nimo. Okay? Kung dili ka kabahin sa kingdom of God, siyempre, kingdom of God is righteousness. Now, anhig ka automatic sa kingdom of Satan. Dili ta magpabiktima na igsoon. Kay bisan pag kapila ta moingon nga I am a church of God, pero sa baba na lang wala na ka nagbuhat, mong pagtuo wala na pagbuhat, wala na kana bang gitawag ni wa na ma-prove pinaagi usab sa imong pagkinabuhi. Igsoon ko diha sa Ginoo, posible nga mapunta ka sa kingdom of Satan. It is God's that determines that point, but when it does occur, you are opening yourself up to greater attacks of the enemy. Kung magmarka bahala na kaigsoon, di na ka musimba kay naiubos ka, di na ka musimba kay naigo ka sa wali, di na ka musimba igsoon kay o di na ka mamastor kay naglagot mo ganang mga pastor, hilabtan ka, di na ka mamastor mo, puslan mo way nagmahal, beer paday. Ang resulta na igsoon, you are opening a greater gate for Satan. O di pasabot, di abrihan mo, dako kayong gate para sa imong kinabuhi nga imong welcome si Satan. No mo na nga, do not be discouraged. No, do not be discouraged. Kanang mga nay nag-atake sa imong haigsoon, challenges na sila para you draw closer to God. The more nga hilabtan ka igsoon, the more nga nakita sa yawa nganong gigamit ning imong mga kauban nga hilabtan ka, kay nakita sa yawa that you are doing good things for the Lord. Amen? You are good. O katong mga tao nga nang hilabot, bisan pagkapila mo nang imuingon kag pariha man ta church of God nga nang hilabot mo na ako. Igsoon ko diya sa Ginoo, kung magsigkag tagad ato nila, you are opening the doors, great doors for Satan. Giabrihan nimo, mura kay welcome tanang demonyo sa kinabuhi. Muna igsoon ko diya sa Ginoo, love your enemy, sabi ni Jesus Christ, no? So ilove nimo sila, actually pariha ra mo church of God. Pariha ra mo ka church. No, ilove nimo to sila. Okay. It means to say, do not mind them, but instead pray for them. Kisa ito nang libak mo, ayaw kundang simba. Ano man, mundang kang simba igsoon. Kung nasakitan ka sa wali sa pastor, o di, imong i-pray to si pastor. Lord, akong i-pray na si pastor dyan nga, unta, di na mo atakin ako. Sunod mo, ako may naigo ato. Pero maigo po ta, mo katawa lang ta, maingon ta igsoon, murag ako nito da. No? So, muna igsoon ko di sa Ginoon, ang tao nga kanang baby Christian pa, dali kaayo siya mo open sa door para sa yawa. Mulibak din siya dito si Juan, dito si Juan. Then madugay, di na din siya musimba. Pag di na gani siya musimba, you welcome na niya ang yawa na igsoon. Dali ra kay mo na gayon, asa man kunoy nindot ang palahubog nga magsigsimba o ang sigigsimba ang kanang ang palahubog nga magsigig simba o kaning sa to magsigig dili mo simba pero dili palahubog. Dili siya palahubog pero di pud siya mo simba. Igsoon ko diya sa Ginoo mo abot ang circumstansya ingonani. Katong palahubog magsigit og kadungog og pulong sa Ginoo, dako kay chance nga bag-ohon to siya pinaagi sa gahom sa Ginoo. Dito siya mapalahubog. Labi nagnaay mga problema kay budangop man siya dito sa Ginoo. Kay naanad naman siya dool simbahan. Pero katong tao nga di mo dool simbahan, og naatoy dakong problema igsoon, paingon to dito sa pagkapalahubog. Di ba? Maluoy ba ako ng mga asawa nga. Ang ilang bana palahubog. Nya tungod kay di na magipabadlong ilang bana, moingon na din sila, ikaw rin kabalo mo hubog. Ako man palahubog ko. Kartingil ara tanaw lumang babae mo hubog igsoon. Ngano man, they open the doors of their life para musulod, mo-welcome sila sa Satanas igsoon. So, always remember, including the possibility of demon possession.
kaning mga yawa nga pwede siya mo possess sa imong kinabuhi. This is why it is important when you sin, kung makasala ta, immediately confess your sin and turn from unrighteousness to righteousness. Basahon na to, 1 John 1, 9 and 10. Lagi ko siya sa English, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Wapo kayo saad sa Ginoo diri, good news kayo. If you confess your sin, kung imo lang isugid ang imong mga sala, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Dili lang ka i-forgive igsoon, kundi limpyuhan pa ang imong dili matarong. O, Cebuano. Kung igasugid nato ang atong mga sala, matinumanon ug matarong siya, aron pasayloon kita niya sa atong mga sala, ug pagahinuan kita niya gikan sa tanang kadautan. May bonus pa. Pasayloon sa sala, hinluan pagyod diha sa pagkadautan. Padayon, 10. Kung moingon kita nga wala kita makasala, siya gibuhat nato nga makakon ang iyang pulong wala dili kanato. If we say that we have not sinned, we make Him a liar, and His word is not in us. Igsoon ko diya sa Ginoo, wagi ka maturam tong mga tao nga moingon sila wa sila sala. No? For all have sinned and fall short in the glory of God. Romans 3:23. So igsoon ko diya sa Ginoo, dapat permanente ta mangayo og pasaylo sa atong mga kalapasan para permanente pud ta hinluan sa Ginoo gikan sa tanan nga pagkadautan. Muna igsoon ko diya sa Ginoo nga dapat sigurista ang tata nga dili gid ta makast away. Kay sayang atong pagpangalagad niya makast away ra man diha punta sa pag-abot sa panahon. Daghan kayo mga Kristiyano karon nga kusog sila manimba or kanang dili na sila manimba kay na-discourage lang sa gamayng pulong. So dapat ug mo realize dit nga daghang libakira dito na wa ba day kakabalo nga kanang masakitan ka sa mga pulong, wa day ka kasalaan na igsoon, kasala gyapon. Parihara. Ingon ang inching nga, kung manikas, patay. Kung manikas daw sa timbangan, patay. Kung di pud manikas, patay gyapon. Amay pa manikas. Igsoon ko sa Ginoo this evening, the good news is, if we confess our sin, kung imong isugid ang imong mga sala ngadto sa Dios, He is faithful and just to forgive your sins. Forgiven na ka, limpyuhan pa ka. Mura ta gisunod sa washing machine ba? Ang imong unrighteousness, no? Gilimpyuhan na, gi-forgive na, pagkahuman, gi-dryer pa. Okay? So, Jesus is called the Word of God. Si Ginoong Jesus, gitawag na siya pulong sa Ginoo in many places in the Scripture. Sabi na sa Juan igsoon, if the Word of God does not dwell in you, then Jesus does not dwell in you. Apoy sa Ginoong Jesus diha sa imuhang kinabuhi. Unsa man ni si Ginoong Jesus? Matod pa diha sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Okay? Pagkaabot sa 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. It means to say, nga si Jesus Christ is the Word of God. So, kung papuyon din mo ang Word of God sa imong kinabuhi, it means to say, you are inviting Jesus Christ to dwell in your life, in your Christian life. Muna, igsoon ko, daghan kayong nahimog Church of God sa karatula lang. Pero, in the sense, dili, sa katulang na nga inaana igsoon, nga naman na welcome ang demonyo instead of Jesus Christ. Kung dili nimo i-welcome ang Word of God sa imong kinabuhi igsoon, it means to say you are welcoming the enemy. Okay? So muna igsoon ko di sa Ginoo ining kabuntagon, kagabhion, I mean, buntag sa Amerika ron. Kaya og sa Canada. Hello. Okay. So nining kagabhion, igsoon ko di sa Ginoo, kabuntagon di sa Amerika, no? Igsoon ko di sa Ginoo, Colossians 3:16, ato sa basahon nga matud pa diha sa atong true worship in the Lord is kinahanglan nga naagi Word of God, no? Kay kung walay Word of God igsoon nga mapuyo diha sa atong kasing-kasing, sige na lang tagkanta, then sige tag-concentrate sa music,
Sahay na inana mo, do not be deceived. Kinahanglan, importante na hinumduman ko sa una sa nag-eskwela pa ako. Ganami mga kauban nga mga estudyante, nga eskwela pa ako sa kaning theology, no? Sa ang biblical studies. Ang nahitabo, matapos dito ang mga batanon nagpapad-papad sa spirit na dito babang na stay. So, ang nahitabo na unsa man to, na kay nagbuntag day og kinantahay ra. Walay word of God. Uy, delikado naman to, sige daw basaon na to. Colossians 3:16. Kapuya ang pulong ni Kristo diha kaninyo sa kadato gayon. Diha sa tanang kaalam nga magtinudloay ug magtinambagay kamo ang usa-usa uban sa mga salmo, mga ambahan, mga alawiton sa espirituhanon, nga managambahan kamo uban sa ang grasya sa inyong kasing-kasing kadto sa Dios. Hello to Brother Yerimambik is on a letro. Okay, welcome sa HBI Bible Class Online. Papuya ninyo sa to. Let the word of God dwells in your heart. Matod pa niya, papuya ang pulong ni Kristo diha kaninyo sa kadato gayon. Means to say, muna siya mga rules sa pag-worship na to simbahan. Atong basahon na. Okay, papuya ang pulong ni Kristo diha kaninyo sa kadato gayon. Diha sa tanang kaalam nga magtinudloay o magtinambagay kamo ang usa-usa uban sa mga salmo. Okay, naagyapon ang praise and worship igsoon. Salmo, mga ambahan, mga lawiton, nga espirituhanon, nga mag-ambahan kamo, uban ang grasya sa inyong kasing-kasing. Unsay una before mag-praise and worship? It is the Word of God. Kinahanglan, puno, labi nag-praise and worship leader, kay igsoon, dapat puno ka sa Word of God. Na naman, papuya ang pulong sa Diyos. Kinsa nga itong pulong sa Diyos? Mao ang si Ginoong Jesus. Kung di mo papuyon ang pulong sa Ginoo diha sa imong kinabuhi igsoon, it means to say you have no Jesus in your life because you have no Word of God. Kung muna yung pag-ingon na din, uy, memory verse tanan. Ingon din, wala na ba ko memory verse? Kung wag gani kay memory verse igsoon, the same as dili nimo welcome si Jesus. Papuya sa kadato gayon ang pulong sa Ginoo, no, diha sa imong kasing-kasing. So ngano man kay kung naa ang pulong sa Ginoo, mo na giingon dito sa Ephesians 6 nga the sword of God kaning pulong sa Ginoo mao ni siya hait pa sa duhay sulab igsoon, mao ni manigpas sa demonyo ug nay musulod. Na musulod kung pagpuno ka sa word of God sa imong kinabuhi igsoon, pag musulod ning Satanas, musulod ang mga demonyo sa imong kinabuhi, tigbaso na pinaagi sa word of God. Amen. Kay di sila makapuyo kay si Jesus naa sa imong kinabuhi. So muna nga bantayan nato igsoon kay kung di nimo punon og word of God, ang imong kanang word of God is truth. Matud pa sa John 17:17, your word is truth. Okay? Sa to pa ingon siya, balaana kami sa imuhang kamatuoran. Ang imong pulong mao ang kamatuoran. Kung puno gani sa kamatuoran imong kasing-kasing igsoon, ayawa, there is no place here. Ngano man, pero kung wa gani kay kabangkaagan sa kamatuoran igsoon, ang nahitabo musulod ang mga demonyo. You are welcoming the enemy in your life. Muna nga imbis klaro kay mabasa diha, imo pagyuntuison because lahi na nagpuyo sa imong kinabuhi. It is no longer Jesus Christ nga siya full of grace, full of truth. Muna igsoon ko diha sa Ginoo, hinaot nga nasabtan nato na kayo. Okay. So, ang katapusan igsoon, ining kagabion, how demons gain control in our life. There are 6, ato na lang ning idiritso, kay review man po nato sa sunod. Okay. There are 6, no? Mga ways, there are 6 ways that demons can able to gain control in your life. Number 1 is through generations. Through generations. Demons may oppress or possess a person because of a previous position and oppression of the parents. Nainumdum ko anang naimamatay nga apuhan nga naay gahom-gahom ba. Matud pa nila, dili gyud kuno mamatay kung dili nimo dawaton. O muna nga dawaton na lang para mamatay kay luoy na kay kaimtang. Igsoon ko diya sa Ginoo, muna gitawag nga through generations. Ang mga gahom-gahom nila, ang ilang mga usayang
ang kadautan. Usay natay sa English nga mayon kung sa punuan mao pud ang bunga, no? Kung inaana ang nahitabo, inaana po nahitabo. Nga naman, kay unconfessed man, dapat putlon na ito. Okay, muna atong gibasa ganina sa Exodus 20 verse 5, 34:7, Deuteronomy 5:9 nga ang Ginoo nagtan-aw siya sa mga amahan ug ang ilang sala ang gihimo moabot pa sa third hangtod sa fourth generation, through generations, no? So the second thing that demons gain control in another way that demons gain control in your life is through the mind. Musulod ang yawa, pinaagi sa imong huna-huna. The mind is one of the major battlefields of Satan. Diri magwar. Diri ang gubatanan igsoon ang mind. If Satan controls your thoughts, he will eventually control your actions. Okay? Klaro ka igsoon na kung magpa-control ka sa yawa sa imong huna-huna igsoon, ang imo pong action, maupod mo, go with po na siya. No? Mo sunod po na kung sa imong huna-huna. Lack of mental control eventually results in lack of use of the will. Buot ipasabot igsoon, kung kulangan ka og control sa imong huna-huna, ang mahitabo igsoon, kulangan kung kag panghuna-huna. Kulangan kag di ka kabalo mamalanse. No muna igsoon, kabalo na ka nga mali to pero imong gyapon gibuhat. Ngano man wa nimo makontrol ang imong mentality. Okay, this leads to a sinful actions na kung di ra ba gid mo makontrol imong mindset igsoon, mapunta gyud ka sa sinful actions. Okay, continuing in sinful thoughts and actions can lead from oppression to possession and finally to reprobate mind such as described in Romans 1. Katong sa Romans 1, nindot kay nabasahan chapter 1 igsoon. Gumikan sa kagahig ulo, gitugutan na lang sa Ginoo. Kaya aron mo abot ang panahon, kanang gitawag silence of God, nga magpakahilom na lang ang Ginoo bisag nagpahimo nagdautan kay gitugutan sa Ginoo kay gahig kay mga ulo. So moabot ra nagtaganan na lang ang Ginoo og impyerno para paingon na sila dito, mo resulta na sila sa impyerno igsoon. Okay. Demons also gain access through mind-altering drugs which reduce the ability to resist demons and grant increasing access. Ngano igsoon nga di maundang ning kanang drugs or mga kanang namaligya og mga droga nga mga illegal. It is because gusto sa yawa nga ang mind madaot ang pamalansi gumikan sa sigyup-yup, sigsuyop igsoon. Ngano di mahurot ang tanduay, ngano di mahurot ang mga ilimnon para madaot gihapon ang huna-huna igsoon. So, brainwashing and mind control teaching also provide entrance points. Remember, be careful what you think. Your life is being shaped by what you think, by your thoughts. Matod pa sabihin ni sa igsoon nga, be careful, magbantay ka kung sa imong hunahuna, kaya ang imong kinabuhi, mapurma, pinaagi sa imong hunahuna. Inana ka powerful ang atong mind igsoon. Number 3, the demons gain control in your life through your sinful actions. Tungod sa imong mga dautan nga mga gipamuhat igsoon. Sinful thoughts are soon fulfilled by sinful actions. Makita ang imong sinful thoughts, mahibaw-an, makonklud nato nga dautan siya una-una kay naana kay sinful actions. For example, the thought of adultery, gusto ka mangabit, huna-huna ka, fulfilled in actual acts of adultery. Muna yung pinsa itong silusa rabaw, siluso, mauro bagul doon ito yung maunag kasala. Sin is rebellion, and rebellious thoughts and actions provides an entry point of Satan or demonic activity. When a believer continues in sinful thoughts or action, they gave place to the devil. Ilang gihatagan o hikayon, matod pa sa Ephesians 4, verse 27 nga itong gibasa kaganina. More spiritual room is given for the operation of the enemy. O mo na gingon ba, open dire, sulod ang enemy. Open na po dire, sulod ang enemy. Hangtod nga na-possess na, nayawaan na gyud pero hindi. Muna igsoon nga, ultimo makuratan, may yawa. O no, kang yawa, piste. Ano man, kay napuno na og rooms. Daghan kay rooms ang iyang kinabuhian ng mga yawa, mga piste. Muna igsoon, the demons can able to gain control of his
life. No? Pero puno ganing Jesus, makuratan in Jesus' name. Oh. Di ba? O, di ba? Ang imong action, kung puno gani ka o kanang pagdaig sa Ginoo, dali ka makayong hallelujah. Oh. Ang uban, bastos kay guna-huna, ay bastos po na siya resultang makuratan. Mailhan na siya igsoon, labi na makuratan ang tao. An unbeliever who lives in sin is open not only to oppression of demonic powers, but also to possession. Ang mga dili magtutuig igsoon, prone kay na sila nga mayawaan, prone kay na sila nga magapos sa yawa, prone kay na sila nga doon na sila yung mga demonic powers. Mas dali sila makahimo og mga supernatural powers gumikan kay mga demonic man sila igsoon. There is no neutral ground in spiritual warfare. Wala kay kapilian igsoon. Duha ra gyud. Either if you do not belong to the kingdom of God, then automatically you belong to the kingdom of Satan. You are either on the side of good or evil. You belong either to God or Satan. If you belong to Satan and have not experienced the new birth in Jesus Christ, then you are His use to oppress or possess as He wills. So, dali kay gamiton sa yawa ang mga tao nga wala ning dawat ni Jesus Christ as their Lord and personal Savior. Okay, muna, number 3, through sinful actions. Number 4, through desire. Ginusto mo muna through desire. Ginusto mo. Some people ask Satan or demonic power to enable them to perform supernatural acts. Muna, abracadabra, pursali, heri. Mugawa siya, magic na yun. Ano sa itong pursali, heri? Ano sa itong pursali, heri? Muna, yam-yam. Gusto ka mong kaog ice cream. Ice cream for sale here. Abracadabra. Sa to? Isikriam pursali, heri. Isikriam pursali, heri. Muna yung mga yam-yam, igsoon. Mas maay pag mag-memory verse ta para sa ingon niya na ang atong desire para diha sa mga biblical igsoon. Pero mga supernatural acts, mga yam-yam, mga librita. So, you are welcoming demonic activities, demonic powers nga mo'y mo-operate sa imong kinabuhi. Although, ang mga tao po nga mga walay kamaturan, dili pa sila, they are ignorant about the Word of God, makabilib gid sa imo Then, i-post na dayon. Mingon na yun. Kuyaw na kayo kay karon na naman ta sa media. So, mingon na dayon nga, nagain. Pag, nangatumba tanan, i-focus yun sa kamera. Then, magkuha ng mga testimony. Ang resulta, kakwarta dayon. No? Pero, igsoon ko sa Ginoo, tanaw nimo, murag maayo, but ang ubang mga tao karon, they don't care about the truth. They don't care about the doctrine. They care about sa mga activities sa church. They care about sa mga music. Naalala lang sa music. Usahay ma-disregards na ang gitawag na deeper truth in the Bible. Importante ka na igsoon. Now, number 5. Andaman ng Matthew 12:44. Okay. Through an empty house. Pinaagi sa walay sulod nga house. Ang atong body is mo ni siya nagrepresentar ni siya sa balay sa Dios, no? Atong body atong gibasa kanina. Demons consider the body of the person they inhabit as their own house. Ang demonyo moangkon po na sila nga kanang atong lawas kung wala gani na kang Ginoong Hesus, kung wala na diya sa Dios, ila nang giangkon nga ilahan ng lawas. Okay? Atong basahan Matthew 12:44. Hello to Sister Chuchi Parangan. Long time no see. And Brian Morales. Welcome, Sister Brother Daniel Selgas. Amen, Pastor, and Vem Parangan, always. Okay. Welcome sa HBI and be blessed. Okay, 12:44. Apan siya nagaingon, magabalik ako sa akong balay nga akong gihikanan. Sa miabot, ikaplagan niya nga wala nay magabuli. Amen. When a person who is delivered from demonic powers does not fill his house with a new birth experience and the infilling of the Holy Spirit, re-entry will occur.
Kaning yawa naglibot-libot nangitag tukbunon. Okay. Now karon giayo na ka sa Ginoo. Okay, giayo na ka sa Ginoo, gibugaw na tong mga daotang espiritu nga naa sa imo. Pero wala nimo sudli sa gitawag og newborn experience. Kani kanang gitawag igsoon og new birth experience. Wa nimo gidawat si Jesus Christ pero naka-experience ka sa kaayuhan sa Ginoo. Ug unya pagkahuman ingon diha nga when a person is delivered from demonic powers, gibugaw na nimo ang naay nagkontrol niya nga demonyo diya sa iyang lawas igsoon. Unya pagkahuman katong tawhana wala gihapon mga lagad sa Ginoo. Una nga before na to adto ta sa healing and deliverance. Una ato ang gihisgutan nga ipadawat nato ang Ginoo nga unsa man ug maayo kani mong sakit moalagad ka sa Ginoo. Importante na siya igsoon para makahuna-huna sila tagaan natong diplomasya nga ang tao mudawat gayud diha sa Ginoo. Okay, kung di niya punon sa balaang espiritu, wala gyapoy kabag-uhan, mura siya hubog ba nga? Nahuwasan na unta. O gikan sa pagkahubog na normal na. Kunya ang nahitabo niinom naman po. So ning sulod na pong demonyo kay empty house naman siya. Muna gingon diri sa Matthew 12:44 sa dihang gibugaw na unta tong yawa, naglibot-libot ng yawa, ning balik siya tan-aw dito sa iyang gigikanan. Kita man niya dito nga sinilhigan, palimpyo kayo. O, very empty house. Isa mo balik ko dito. Nagdala pag daghang demonyo. Kay gwapo dito, kay limpyo kayo. Una nga, an empty house. Nganong empty house man? Nabay posibilidad nga kita ang usa ka tawo igsoon mahimog empty house bisan chuchugad siya. Yes, tungod kay wala papuya ang pulong sa Ginoo diha sa iyang kasing-kasing, sa iyang kinabuhi. Una, gingon na Colossians 3:16, let the word of God dwells in you richly. Diha gyud sa imuha kay there is power in the word of God nga di gyud makasulod ang yawa sa imong kinabuhi kung puno ka sa pulong sa Ginoo. Tanawat tong daghang mga memory verse igsoon. Diba, nindot kay sila paminaw. Maabot og 200 ka memory verse. In times of troubles and circumstances and problems, ila itong madig-up, pili lang sila at ilang mga memory verse igsoon. Pero kontrolado na sila sa yawa igsoon, in the outside, kung maminaw sila sa yawa, malimot na sila ng tanan. Okay, magpatuyang naman na sila o unsay ilang gibati sa kasuko. Then the last one is through permission. Pinaagi sa permission. Okay. So, ang permission. Sometimes God, usahay ang Diyos, sometimes God grants permission for demonic powers to accomplish a special purpose. Naapoy gitawag nga time nga kuan ba kanabang parehas na hitabo ni Job ba nga nananghid ang yawa ako nang sulayon. Nya gitagag permission sa Ginoo. Okay, pero ayaw lang patya. Naapoy there are also times nga i-grant ang permission para nga ma-accomplish sa Ginoo ang special purpose. Parehas kang Job. Tingnan, mayawa nga. Kanan siya, nag-alagad na siya. Grabe po kayong panalangin niya, God. Pero tuguti kang masulayan ako na siya, di matalikod na siya dito. So, in order to accomplish the special purpose, gitugutan sa Ginoo, gitagaan niya permission. Ngayon na siya, ayaw lang ko ang kinabuhi. So, ang nahitabo, ning abot yun ang accomplishment sa special purpose nga until the end si Job wala gyud mausab ug wala pod makasala sa iyahang gialagaran nga Dios nga mauusab ang atong gialagaran. Matud pa ni Job, kabalo ko nga one day my Redeemer liveth. Ug mutindog siya ug iya pug kong bangon. No? So nindot kay igsoon. This can be the evidence by trial as in the case of Job, atong akong giingon nga ang Job. And in judgment for sin, it is an example kang Saul po. Si Saul, Hari Saul, ning dagan man siya dito sa mga espiritista. So muna nga nakasala siya igsoon. No? Igsoon ko diya sa Ginoo, inintak na asa ka. Gabion, naot na sabta na to. How demons gain control in the life of a person? Number 1, through generation. Number 2, through the mind. Through the mind. Number 3, through sinful actions.
through sinful actions. And number three is through desire. Through desire. And number four, through desire. And number 5, through an empty house. Number 6, through permission. So muna, igsoon ko diya sa Ginoo, nining kagabion na nakuha nato mga igsoon ang ato ang part 2 sa ato ang chapter 17 nga ning end ta diri sa how demons gain control ug nag-start ta diri mga igsoon sa gitawag nato nga atong nahibaluan karon oppression, obsession, and possession. Og ang atong nahibaluan nga ang demonyo dili siya makapikto, dili siya maka-operate diha sa di siya makapuyo diha sa tinuod nga magtotoo. Apan pwede siya maka-atake sa gawas aron mo oppress. Okay, so diri taning ending sa how demons gain control. So before we will go to conclusion at ta sa atong realization. What do you learn? What do you learn? Sige. Gamay lang. O ang kuan kanang obsess and possess. Ang tulo ka kuan. Nga di ang musulod lang ato lalagan magi mo kay tanan na magsahay manifest ka ato ngay dito ba natin mga problema. Basta ang problema diyan ang musulod ang awan. Ano natay ka ng example lang yung utang. Ano depende sa bado. Kira ba na mo bayad mag-utang. Laminang na parcel mo abot sa bado. Nyaway bayad. Masala baga na isa. Isa ka nang ikuan daw ka. Ni lima na ba na yan sitwasyon bayad ba ka na anlong na pa. Maayo pagkuan. Tawa ka. Kay maya ala sa tungkuhi nga Dios. Kay hindi mo na kay maya. Bayad na siguro. Ano na lang. Pagka Sunday na lang. Sunday na lang. Kaya mag-repress naman yung iso na problema sa to. Problema sa isip mga kasuano. Hindi ka mag-content sa iso. Hindi kayo mag-good sa to ang kapanahonan karoon. Mga tao karoon ang sarili sa kalimot. Simbara na siya. Magyabot si buhat kung kalipili maayo. Simbara na siya. Bakit ang tao? Maluwas kumantanan wala mo bagat na hirag yung malikas. Alam mo, sa itong pag-alagad, makikita na nga walang tawad yung pag-alagad paano stress. Hindi na walang tawad sa kuha comment sa itong pag-alagad sa nato pag sa bubang ba ang atong mga problema pero yan, tayo din walang puso sa iya kasi nagad na dawat niya ang Diyos. O dali po sa ito ang pagkatawan ng isang mga katawan ng Diyos. Hindi rin tayo kumpet sa mga igsuon. Kahit nga ang yawa, kasulod yun nga, one justice. Gabi ka diyang purpose. Baon lang nga ito relasyon sa Ginoo. Baon lang nga ito ang grabe nga ipadara sa kadasig. Mga ito po ito mga igsuon nga tinahalan na ito ganyan ipalabaw o ito ang ipadako nga ito pagtulit pang buhay ng Diyos. Hindi na masalit. Galingon lang ng kaalam. Amen. Salamat. O nining kagabion mga igsoon, ato na pud nga naibaluan mahitungod sa kanusaan tao ma-possess. Siyempre, magsugod siya sa oppress, then ma-obsess, dayon ma-possess. No? Then, ato na inumduman, basta napuno ka sa Word of God, diha sa imuhang kinabuhi richly, ang nahitabo igsoon, dili makaposes ang yawa sa usa ka true believer. Pwede siya makaatake sa gawas, pero di siya pwede makasulod kay ang balang espiritu na mandiha sulod sa imong kinabuhi. O atong naibaluan usabang mga unom ka mga putang nga manganong ang usa ka demonyo, ang anong ang usa ka tawo ma-gain man og control sa usa ka demonyo.
So mo to atong nahibaluan ang uno. Hinaot na igsoon nakatabang to ug sa next na pud nato nga next week, if we have time, ato na pud ning ipadayon igsoon ang pangutana na pud nga ang ato ang hisgutan sa sunod higayon is who is to deal with demonic powers? Kinsa may makigbugno ng demonic powers. So mao na pud na ato na po ng atangan igsoon. So kuan na gihapon na chapter 17 part 3. Okay? So nining ka gabion mga igsoon, dalay ko ng buhi nga Dios. Hinaot ang naside ko igsoon, daghan ka itong nakatunan karong kagabion, dili lang kamo kundi kami usab nga naa dinhi igsoon nga refreshing kayo ang revelation sa Ginoo sa ato ang mga kinabuhi. Hello to Sister Hidilina Cavan. Good eve, Pastor. Ako lang ni i-replay kay naulahiman ko. Okay, pwede ninyo i-replay. And nining kagabion mga igsoon atong pasalamatan ng Ginoo sa iyang pulong mga igsoon, sa iyahang mga revelation karong kagabion nga para kita dili ta ma-oppress, dili ta ma-obsess, o dili pud ta labaw sa tanan ma-possess diha sa kaaway nga mao ang mga demonyo bisan pa sa Satanas. Let us pray. Our dear loving Father in heaven, Father God, we praise your name this evening, Ginoo. Ikaw, Ginoo, ang among Diyos. Ikaw, Ginoong Diyos, ang nagluwas sa among kinabuhi, nag-guide, ug ikaw ang among gituuhan, nga ikaw anaa diha sa among kinabuhi. Ug walay bisan unsa nga evil nga mopuyo diha sa among kinabuhi, Ginoo, because your word is in here, in our hearts, in our life, Ginoo. Salamat o Diyos sa imuhang gipahimangno kanamo, Ginoo, nga kanunay kami dapat dili na mo i-empty ang amuhang mga lawas, Ginoo, kundi puno na mo kini sa imong mga pulong aron wala gayoy mahimo, Ginoong Dios, nga kanang makasulod nga mga demons o dili pud mi mayawaan, Ginoo, gumikan kay nasayod ikaw, Lord God, nag-aalagad kami kanimo o kanunay ikaw ang priority sa among kinabuhi, Lord God. Lord, hinintak na sa kagabion, I am praying in Jesus' name nga tanan nga na-demonize, Lord God, bisan pa ang mga weak na mga kaanakan, Ginoo, I pray in Jesus' name, ayuhon mo sila, O Diyos, bisan pa niya na, Ginoo, ikaw palayain mo sila, Lord God, nga diin sila ma-free, Ginoo, gikan niya ng mga satanic activities, bisan pa ng mga satanic minds, Lord God. Lord God, salamat kayo nga ikaw mo ang Diyos nga diin mo'y nagabuntog sa tanan ng mga kaaway. Salamat usab, Ginoo, na ikaw nagahatag ka na mga ideya o bisan pa kamatuuran, Ginoo, nga mo'y among dangpanan sa kanunay ang imong pulong kay ang imong pulong mauman ang among panalipod sa kanunay, Ginoo. Lord God, kinitanan, Lord, among pasalamatan o ang among nakatunan karon among kining kanunay inumduman gamiton sa panahon nga diin kami nagkinahanglan niini. Lord God, ang imong ngalan himayon sa walay katapusan, Ginoo. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen and amen. Okay, so igsoon ko diya sa Ginoo once again ining kagabion, kami na usab pasalamat uban kaninyo nga nakiunong usab mo kanamo ug ingon usab sa ato ang mga kaigsunan sa other side of the world. Good morning, good morning. Diha sa Amerika o sa Canada o diha nga tanan nga lugar o diri usab sa Pilipinas o sa Asia. Good evening sa tanan o salamat kayo nga nakig-uban mo kanamo. Mga isuon nga diin kami usab nalipay nga kamo ana usab nakig-uban kanamo. No, ang pulong sa Ginoo papuyo nato sa atong kinabuhi richly kay mo na isugo sa Ginoo sa Colossians 3:16. O nining kagabion, don't forget to like, to follow, and to share the Word of God nga to sa inyo mga friends. Aron sa inyo niya na magdaghan ta sa sunod. Kaya aron sa inyo niya na makatabang usab ta aron nga ang pulong sa Ginoo mo abot gayon diha sa tanan nga mga tao igsoon nga diin ang kinahanglan ini. Ug uban sa mga kauban din ni mga igsoon ang atong asa control, ang ato ang Brother Christian Saroni Villarante o ingon usab sa ako ang estudyante karon sa atong estudyante karon sa SBI na diri Tigbasa
Walay lain kung dili si Fuentes Anel. Fuentes Anel. Brother Fuentes Anel. Okay. O nining kagabion, kini si Pastor John Villarante, ang inyong Bible teacher. O kung magaingon kaninyo kanunay, nga if you know the truth shall set you free. Okay, good evening and God bless us all. See you again.